Ayun, big love shoutout po sa inyong lahat, no? Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin dyan, mga OFW, na mga Iskonians at mga Manilenyo, mga taga Maynila. So, ngayon, meron lang po akong reaksyon na kung saan nga ay tawag dito, ah, actually, hindi ito pambabash, no? Actually, gusto ko lang iparating, gusto ko lang iparinig, no, sa mga nagmamahal sa Maynila, may concern, no, sa bawat isa para sa ikakaunlad ng Manila at mga nakasuporta kay Yorme. Kasi sa ngayon kasi si Yorme ay laging binibira, laging sinisiraan. Kasi meron kasing isang tao na gustong mapansin, no? Actually, never si Yorme nagparinig sa kanyang mga kalaban ngayon sa pagka-alkalde ng Maynila. Sumasagot lang si Yorme sa mga paratang sa kanya, sa mga bintang sa kanya at mga paninira sa kanya. Ngayon naman, sa isang katunggali ni Yorme sa pagiging alkalde ng Maynila na walang iba kundi si Sam Bersosa, ay laging sinisiraan si Yorme, budol daw, scammer daw, binibenta daw ang asset ng Maynila, mga ari-arian ng Maynila. Tapos saan daw napunta yung pinagbintahan, binubulsa daw, yumayaman daw si Yorme dahil sa mga binibenta daw ni Yorme yung ari-arian ng Maynila. Hindi niya kasi alam. Ngayon, gusto ko lang reaksyonan kasi since 2019, supporters na po talaga ako ni Yorme. Umpisa ng pandemic, saksi ako. Actually, 2019, nagbablog ako. Starting of vlog is 2019. Pero nung hindi pa ako vlogger, saksi na po ako. Si Yorme, city councilor pa lang, hanggang sa naging vice mayor, hanggang sa naging mayor, natalo pagka vice mayor, tumakbong senador hindi nanalo, tapos tumakbong mayor nanalo, tapos tumakbong presidente hindi pinalad, tapos ngayon tatakbo na naman ulit mayor, no? So, alam ko ang nangyayari at alam ko kung ano si Yorme Isko Moreno. So ngayon, para sa akin mga Manilenyo, mga Iskonians, tatanungin ko kayo, kung si Yorme ay hindi karapat-dapat iboto, no? Kayo na po ang bahala pumili sa kanya, no? Kung sa tingin ninyo si Sam Bersosa ay mabuti or may magawang ikakabuti sa Manila, iboto niyo po siya. Pero para sa akin, kung sa tingin ninyo si Sam Bersosa ay magpapaunlad sa Maynila, magpapabago sa Maynila, bakit? Ultimo empleyado niya, binudol niya. Mga Manilenyo pa kaya? Di ba? Kung naalala ninyo, si Dave Villanueva, ayan po nakita nyo sa screen natin, yung nasa gitna po ni Yorme, no, at ni Sam Bersosa, yan po ay si Dave Villanueva. Isa po siyang endorser, isa din po siyang empleyado, at isa din po siyang CEO ngayon ng sarili niyang business. Siya po ay biktima po ni Sam Bersosa, na kung saan nagreklamo po siya sa Raffy Tulfo in action, na kung saan nais lamang daw niyang pagandahin ang kanyang bahay, ngunit pinagbawalan siya at pinorse daw siya na bumili ng sports car para maraming mabibiktima ba or maraming mauuto or maraming bibili sa sabon na mas mahal pa sa 1 kilong bigas, no? Kaya nagsumbong siya sa Raffy Tulfo in action na kung saan meron pala itong pera si De Villanueva na naipon sa company ni SB, na kung saan ay hindi daw binigay ni SB kasi hindi daw sinunod ni De Villanueva ang kagustuhan ni SB, na kung saan instead na yung pera daw na naipon ni De Villanueva, yung nasa gitna nila, gusto niyang iparenovate ng bahay. Ngunit ang gusto daw mangyari nito nila Sam Bersosa, ibili ng sasakyan. Oo. Which is hindi pa naman kaya
bumili ni De Villanueva ng sasakyan, ginamit yung perang naipon niya sa kumpanya para i-down, ikuha ng sports car. Para pag nagkaroon ng sports car, itong si De Villanueva, maraming customer, maraming mauuto na bumili ng sabon at mag-downline, mag-upline sa businesses ni Sam Bersosa. Na kung saan kapag kukuha ka ng worth 10,000 na halaga ng kaniyang produkto, meron kang komisyon. Tapos kapag maka-encourage ka or maka-convince ka na, oh, ikaw Tarpulano, kuha ka rin kasi ako, tignan mo, yumayaman ako. Meron akong house and lot, meron akong sports car, kuha ka rin para magkagaganito ka rin, magbibenta ka ng sabon. So kumbaga parang networking. Halimbawa, si Sam, kukuha ako kay Sam, bibigyan niya ako ng bonus. Tapos ngayon, pag may kumuha sa akin, bibigyan ko rin ng bonus. So, manganganak, may porsyento. Ngayon, paano naman ka makakuha ng porsyento kung hindi ka nga halos kilala, hindi ka nga sikat? Sinong bibili sa'yo? Kung halimbawa, nakatira ka sa squatter area, magbibenta ka ng sabon na mas sobra pa sa 5 kilong bigas ang halaga. Ngayon kung nasa squatter ka, paano ka nga ba naman yayaman? Kung ang mga customer mo ay isang tuka lamang. So ngayon itong si De Villanueva nagreklamo kay Tulfo na kung saan gusto lang naman daw sana niya iparenovate sa bahay, pero pinigilan siyang i-release yung pera kasi ang kagustuhan daw ni Sam Bersosa, ibili ng sports car para maraming malinlang, maraming mainganyo di umano. Na which is hindi naman totoo. At sinabi pa nga dito ni De Villanueva na yung iba daw niya mga kasama dumidikit lang sa mga house in lot at nagpapapicture at sabihin sa kanila. Dumidikit lang sa mga sports car, magpapicture at sasabihin sa kanila para maraming ma-encourage, maraming malinlang na bumili sa produkto ni Sam Bersosa. Kaya ngayon mga Manilenyo, mga Iskonians, mga taga Maynila, so kung mismong empleyado nga ni SB, binudol niya, niloko niya, Manilenyo pa kaya? Diba? Tapos ngayon i-issuehin ni Sam Bersosa, si Isko yumayaman dahil sa politika, dahil sa ganito. At least si Isko deserve niyang yumaman kasi pinagpaguran niya. Nagserbisyo siya sa Manila. Ikaw, yumaman ka sa anong pamamaraan? Para linlangin, magbenta ng sabon na mas mahal pa sa 3 kilong bigas yung isang pirasong sabon? Diba? Kaya kung empleyado nga niya, nabudol niya, Manilenyo pa kaya? Isip-isip mga Manilenyo. Diba? At balibalita ko pa nga daw ngayon, mga Manilenyo, mga Iskonians, na ang negosyo daw nito ni SB ay bangkarote na. Kaya nga daw isa sa kadahilanan na kung bakit tumakbong mayor ng Maynila, para mabawi yung bangkarote niyang negosyo. At meron pa nga akong nabalitaan na matagal na palang kumuha ng permit at dokumento itong si SB para magtayo ng negosyo sa Maynila. Hindi daw nabigyan-bigyan ng permit or dokumento, kaya galit na galit, gusto niyang siya maging mayor para lahat ng mga gusto niyang itayo mabilis makapasok. Kasi mayor na siya. May Alice Go nga ito, may pagka-Alice Go. Tingnan nyo si Alice Go Huaping. Tumakbong mayor. Nanalong mayor. Nakalusot ang pogo. Tinayuan ang pogo. Protektado niya ang pogo. Kasi mayor siya. So may pagka-Alice Go Huaping nga. Ang galawan ni Sam Bersosa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hayok na hayok maging mayor. Kaya ginawa na ang lahat kung ano-anong paninira kay Yorme. Pero ang tanong, nung kasagsagan ng pandemya na si Yorme hindi alam anong gagawin para
maibsan, para malunasan ang kahirapan ng Maynila. Hindi siya lumabas at namigay ng tulong. Pero ngayon na kung saan bumawi na ang bansa, may kinikita na ang taga Maynila, tsaka siya nagpapasikat na ito, tutulong tayo, meron tayong ganito, meron tayong ganyan, meron tayong ganun. Pero nung pandemya, ni isa anino, ni isang hibla ng buhok ni Sam Bersosa, hindi ko nakikita at hindi ko siya kilala. Diba? Oo. So yun lang. Mga kababayan, mga Manileño at mga Eskonians, yung ating reaction video ngayon, kung empleyado nga ni SB, niloko niya, nabudol niya, Manileño pa kaya? So yun lang. Maraming salamat. Isipin ninyong mabuti, mga Manileño, bago kayo bumoto. And I thank you. God first.